Ano po kinasok kay Maharlika? Defamation o paninirang puri? Boss Bats, tanong lang, tingin mo sa paglantad ni Cathy, may basbas yan ni Tony Boy? Hindi ko masabi, no? Hindi, kasi wala tayong mako-comment diyan eh. Kasi baka mahirap na mamaya maganda na yung tinatakbo eh. Kumbaga, mapaghinalaan pa. Kumbaga, hayaan lang natin, no? Marami pa namang pagkakataon na ilalantad yan. Nagtataka nga ako bakit wala pa rin siyang mga interviews. Iba yung ine-expect ko eh. Boss Buds, tama ba na sinabi agad ni Maharlika na merong singot video sa USB ang mga kampo ni BBM? Alam po ninyo, ako ito pasensya na kayo yung mas importante sa akin yung kwento eh. Tapos yung reliable yung source mo. Kasi yung video, tamang hinala yan. Sa ideklara lang ng mga ano yan, AI. Pero yung kwento, tapos yung may tao talaga na nagpapatotoo, mahirap pong tibagin yun. Boss Buds, meron ng BBM vlogger na napanood ko kanina at ang paninira nila ay may 5 anak na daw si Cathy sa iba't ibang lalaki. Grabe pa ni yan ang pwede, no? Yan ang isa sa mga atake ng mga yan. Atakihin yung hindi yung sinasabi, kung hindi yung pagkatao, no? Talagang ganun. Tahimik ang CBCP, halatang bayad, nawala na ang old narratives nila na diktador at magnanakaw. Correct. Mas gusto nila, yan yung sinasabi kong sanay sila sa alliance. Eh. Di ba? Makipag-alyansa muna kahit dun sa kinamumuhian nila nun na tinatawag nilang diktador, magnanakaw, makipag-alyansa muna tayo kasi kalaban yan yung Duterte. Yan yung alliance at work. So ngayon, alam na natin ngayon na talagang ang punteriya nila, Duterte, no? Pag napabagsak na nila yung Duterte, tsaka sila mag-aaway-away ulit. Pero malabo nyo po mapabagsak mga Duterte. Kasi ang kakampi ng Duterte, yung napaglingkuran nila, yung mga tao. Yung mga tao na hindi lang po kwento ang nakarating. Kasi ito kwento na lang po yan. Marami po sa mga humanga kay Marcos Sr. Pero yung mga may edad, marami pong humanga na kabataan. Sa kwento na lang. Di ba? Hindi naman nila nasaksiyan eh. Ang pagkakaiba po ni Duterte, saksi tayo eh. 3 years ago lang siya presidente natin. 4 years ago. Nasaksiyan natin yung pamumuno ng mga Duterte. Kaya hindi lang po to sa ganda ng kwento. Kaya naman gumanda yung kwento ng mga Marcos kasi binanata natin yung mga umaaway sa kanila, yung mga dilawan. Kaya malamang, panay katarantaduan. Katarantaduan din mga pinagsasabi niya mga yan laban sa mga Marcos. Yun yung isipin ng mga tao eh. At hinayaan lang natin din yun. CBCP, suka na rin. Correct, kain suka na rin. Tama yun. Ang tagal nilang sinuka yan eh. Hanggang yung candidate Marcos, tingin nila yung, tingin kasi nila, pwede nilang mapaamo yung Marcos eh. Pero ang Duterte, na-realize ng mga kalaban nito, mga kalaban natin, never na magbabow down sa kanila yung mga Duterte. Kaya mas mahirap yung mga labanan yung mga pinunong prinsipyado kaysa yung mga pinunong, alam nyo na. Hindi ako mahanga kay Senior Marcos, marami siyang ginawang labag sa kanyang panahon. Pareho lang din sa anak na junior. Pag naluklok, ayaw nang umalis. Ngayon po, may nabasa na ako no? Wala tayong aasahan sa mga papalit kay Pangulong Marcos sa 2028. Lalo na yung yung Vice President daw. Kaya, baguhin natin ang konstitusyon para makatakbong muli.
Putya, grabe naman sabi ko. Harap-harapan na to. Yan po yung isa nating kailangan. Kaya dapat numbers game po, no? Lahat po ng patatakbuhin ng Duterte ngayong 2025, suportahan po natin. Tahimik ang Malacanang sa revelasyon ni Miss Binag at ang pangharap nila ngayon ay si Robles. Dahil kung harap si Marcos ay mapipilitan ito na magpa-drug test para pabulaanan na addict siya. O, di ba? Kaya yung paninira ni Maharlika, yun yung ano nila na tapos palalabas na talagang to si Maharlika ay hindi katiwa-tiwala. Naghanap ng ang Senado ng magpapatunay ng pulburon na may personal knowledge, yan na. Hinahanap nila si Cathy. Correct? Di ba? Dati sinasabi nila mga he said lang, no? Sabi-sabi lang yan. Maharlika, madaming bala. Sino po ang vice-presidente mo? Wala pa po naman tumatakbong vice-presidente. Ang vice-presidente ko po ngayon si Sara Duterte. Boss Bads, tanong, tingin mo mismong gobyerno ang gumagawa ng gulo para ma-divert ang issue sa hair follicle, drug test sa ICC at sa Davao KOJC para magkagulo na ang bansa at mag-martial law? Ako, Lyndon, hindi sa hair follicle, wala po yan. Ang putok na issue bago nila paputokin yung ICC at saka yung sa Davao KOJC. Ang putok na issue, yan pong kapalpakan nila. In-announce nila na may 5,500. In-announce ni Pangulong Marcos sa SONA. 5,500 na flood control project sabay 2 days after bumaha. Siyempre yung tao, asan yung pinagmamalaki nyo? Flood control nga eh. Di ba? O tapos, lantad na lantad din. Billion eh, 1.4 billion eh. Lantad na lantad din kung paano sila tumalima. Pahiya po sila eh. Kung paano sila tumalima sa mga ganitong mga mga sakuna. Actually, hindi matatawag na sakuna eh. Ang layo po niyan sa mga bagyong dumating panahon ni Duterte. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Yung nakikita ng tao na very assured sila. Alam niyo, sa totoo lang, gusto ng mga tao na pumunta sa evacuation center eh. Dahil sa evacuation center, meron silang matutuluyan. Sa evacuation center, meron silang ayuda, pagkain, damit, etc. Ligtas pa sila. Sino po ang may gusto sa bahay na nasa bubong ka o kaya naghihintay kang marirescue? Wala pong may gusto nun. Kung alam lang nila na babaha ng ganyan eh. Yan po, yung incompetence po nung pagtalima sa mga sakuna. Yan po yung biglang lumabas yung ICC. Hindi mo mapipigilan dahil tayo, kinakailangan natin mag-react eh, di ba? Medyo akala nila na nakalimutan na ng tao. Hindi po makakalimutan ng tao yan. Tumatatak yan sa utak eh. Panahon ni Duterte, ganito. 2 to 3 days pa lang, nakikita mo na paghanda, nagmi-meeting na. Alam na ng mga tao na may posibleng umulan. Kung hindi man dumaan yung bagyo at handang-handa yung mga tao, walang panghinayang. Bakit? Mas gusto naman naming lumihis yung bagyo na handa kami kaysa hindi kami naghanda pero tinamaan kami ng bagyo. Yun eh. Yung very professional lahat. Kung gumalaw yung pamahalaan ni Pangulong Duterte. Swapak na swapak. Rescue. Pupunta pa nga si BP Leni nun para yung ginagawa nila ngayon na turo-turo. Ginawa na ni Leni yan. Walang epekto yan. Sabi ni Tatay Digong noon, kung ikaw bahana o may bagyo na tsaka ka pupunta sa area, hindi ka talaga pwedeng presidente. Sinabi niya kay Leni. Pero talbog yan dito ngayon. Ngayon ka pala magpapamiting.
parang kung hindi namin kilala si Tatay Digong, parang nakakabilib yan, no? Kita mo naman, bahana, nagpapamiting pa. Kita mo naman, bahana, oh, namimigay ng relief goods. Putya, kantsaw ang inabot mo sa amin. Nasa baha. Nakita mo yung mga tao, nilusong yung baha. Nasa ano sila, wala sila sa baha. Nilusong kasi nakita, namimigay ka ng relief goods eh. Di ba? Nakita nyo sa video, wag nyo sabihin peke yung video na yun. Ang bilis na mamameke ng video. Kitang-kita yun eh. Nakalusong sila. Pwede naman silang hindi lumusong sa baha. Walang ulan eh. Lumusong dahil namimigay ka sa gitna ng baha. Biglang ICC. O, di na-divert. Diversion lang naman ang kailangan nila. Ganun lang naman kasi ngayon eh. Projection, diversion, dehin bokiki, baka makalimutan. Hindi po nakakalimot ang mga tao. Dagdag. Sasabog na lang yan. Wala na po naniniwala ngayon, mga 29 pesos na bigas. Yung mga pinagmamalaki nyo sa kadiwa. Ilan ba? Ako, hindi ko alam kung saan may kadiwa dito sa area na to. Hindi po yung sukatan yung meron ng 29 pesos na bigas sa kadiwa. Never po naging sukatan ng kadiwa ng pagbaba ng presyo ng bilihin. Ang gusto ng mga tao, kung talagang mababa ang presyo sa kadiwa, buong Pilipinas. Hindi lang sa Kadiwa Center. Sino ba nakikinabang lang sa kadiwa? Hindi ba mga malapit lang sa may center? Araw-araw ba yung kadiwa na yan? Hindi ko alam ang ano yan eh. Hindi ko alam kung anong sitwasyon dyan sa kadiwa. Araw-araw ba may nagtitinda dyan? O para lang pag may projection, may murang bigas dito, papakita. Tapos pag pangkaraniwang araw, wala na. Hindi ko alam.